Simulan na natin to. Yan na ang bundok na hinahanap nyo. Magmarahan kayo sa pagpasok sa teritoryong yan, sapagkat hindi yan sakop sa kahit alinman sa aming kapangyarihan. Wika ng mantiw niyang gabay. Matapos marinig nila ang sinabi ng nilalang, itinuro sa kanilang dalawa ang napakaliwanag na araw na para bang meron itong ipinahiwatig sa kanila. Maya-maya pa, inilahad din sa kanila ng dalupaho. At ayon sa dalupaho, kapag nakita na nila ang paglubog ng araw na yon, yun na ang pagkakataon upang pasukin ang bundok Mandalagat. Ayon kasi sa dalupaho, na kapag sasapit na ang ganong oras sa lugar na yon, nanghihina ang lahat na pananggalang sa kabundukan ng Mandalagat. Dagdag pa nito, hindi rin basta-basta ang mga nilalang na nagbabantay sa lugar, dahil may mga tangan din itong mga malalalim na karunungan pagdating sa kahit na aspito ng digmaan. Ilang minuto pa ang makalipas, nagwika naman siya kay Danilo ng, Danilo, simula na natin ang ating paglalakad. Tandaan mo yung babala ng dalupaho, ha? Kahit anong demonyo pa ang makaharap natin sa lugar, kunin natin ang 2 ermitanyo. Wika ni Nuli nang siyang sinang-ayunan ni Danilo, habang maigi itong nagmamasid. Habang patuloy na nakatirik ang araw sa kalangitan, labis-labis naman ang kanilang nararamdaman na kakaibang klima. Ang 2 nilang mga gabay nun, pansamantala ng lalaho, dahil nga hindi nila kayanin ang presensya ng araw doon. Subalit ganun pa man, nagpaiwan sa kanilang tabi ang ibong dalupaho ng ermitanyo. Nuli, bakit parang ang tibay naman yata ng ibon na ito? Parang hindi naapektuhan sa kabila ng nakakasulasok na iriha dito. Wika pa ni Danilo. Hindi ko rin alam, Danilo. Siguro dahil sa lakas ng ibon na yan, nakakaya niya ang kahit na anong presensya dito. Sagot naman niya dito. Makalipas pa ang ilang mga minuto, narating na nga nilang 2 ang napakaganda ng bundok, kung saan makikita mo ang napakaaliwalas na mga talon sa buong paligid nito. Kulay asol din ang tubig na umagos doon, tanda ng malusog na kapaligiran. Habang kasalukuyan silang naglalakbay, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang mapansin nilang ang tanging bundok Mandalagat lamang ang merong malusog na gubat. Danilo, huminto na muna tayo rito. Antayin muna natin ang pagsapit ng dilim bago natin pasukin ang lugar. Napakadelikado ng lugar na ito kung hindi tayo mag-iingat. Wika niya kay Danilo. O Nuli, walang problema. Sagot naman nito habang nag-oorasyon, pampakain sa kanyang katawang lupa. Bawal kasi silang kumain sa mundong yon. Ilang minuto pa ang makalipas, napagpasya naman itong sinuli na kausapin ang gabay niyang nangangalaga sa kalikasan. Ginawa niya ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang isipan. Bago niya kausapin ang diwatang si Maria, kinakailangan niyang ikulong ang kanyang kaluluwa
sa isang salamangkang natutunan niya sa libreta. Dahil habang maglalakbay ang kanyang isipan, maaring kunin ito ng mga demonyo. Bukod pa doon, nakabantay din sa kanyang katawan itong si Danilo. Ilang minuto pa ang makalipas, doon na nga naglakbay ang kanyang diwa patungo sa mundo ng mga diwata. Kung nagtataka kayo kung bakit ganon kahirap ni Nuling kausapin ang gabay niya, dahil ito ay nasa mundo sila ng mga engkanto. Yung nasa mundo pa sila ng mga tao, kahit maglalakad pa siya sa daan, makakaya niyang kausapin ang gabay niya. Pero hindi niya makikita ang pagmumukha ng diwata. Habang nasa kasagsagan sa paglalakbay ang kanyang diwa, tanging nagliwanag lamang ng mga bituin ang kanyang mga nakikita. Sa pagdating niya sa napakaliwanag na lagusan, bumungad sa kanya ang isang dalaga na may kasamang usa na kulay asul. Bagamat nasa kaanyo ang usa ang linalang na yon, alam niyang isa ito sa mga kawal ng diwata na nag-aanyong usa. Sa muling pagkakataon, nasisilayan na naman niya ang buhok ni Maria na kumikinang-kinang. Sa pagtitiga nila ng diwata, halos hindi mapigilang mabighanin ni Nuli sa ganda ng mga mata ng diwatang yon. Nasipat niya itong lumapit sa kanya habang dahan-dahang ngumingiti. Ilang minuto pa ang makalipas, bigla naman siyang nakarinig ng bulong sa kanyang isipan na nagsasabi ukol sa kagalakan nito sa kanyang pagbisita. Matapos naman itong marinig ni Nuli, ninais niya itong kausapin ng marahan. Habang dahan-dahang ibinaling ang kanyang mga paningin sa mga nilalang na pinangangalagaan ng diwata. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Nuli na hindi nasakop ng diwata ang pangangalaga sa bundok Malandagat, at ayon dito, may mga bagay raw na naganap doon nang siyang nagpapawala sa kanyang kakayahan na kontrolin ang buong lugar. Matapos itong mapag-alaman ni Nuli, agad namang pumasok sa kanyang isipan na maaring ang ginawa ni Manong Duming at Mang Carpio ay may kinalaman sa ganong pangyayari. Ilang minuto pa ang makalipas, ninais na niya noong bumalik sa mundo ng mga engkanto upang ipagpatuloy ang pagmamasid sa buong paligid nito. Sa pagbalik ng kanyang diwa sa katawang lupa, doon niya nakita si Danilo nagbabantay sa kanya. Pinuno, andito na ang mga mandirigma ko, handang mag-alay ng buhay alang-alang sa iyong layunin. Wika ng Mantiho na kanyang kasangga. Labis naman ang pagpapasalamat nilang dalawa dito dahil sa hindi nila inaasahan, dinadamayan sila ng mga ito. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw naman ng 25 mga nilalang na nababalutan ng mga itim na aura. Ang nakalitaw lamang sa mga ito ay ang kanilang mga namumulang mga mata at mga sandatang nakasukbit sa likurang bahagi ng mga katawan nito. Nuli, kanina pa yang lumitaw rito kasama yung mga mandirigma nila. Wika naman ni Danilo dito. Ilang minuto pa ang makalipas, tuluyan na ngang nagtatago ang araw sa kalangitan, hudyat ng kanilang pagpasok
sa bundok Mandalagat. Pag-abot nila sa tubig na umagos galing sa talon, bigla naman silang nakarinig ng pag-alulong ng animoy mga lobo. At kasabay nito, ang pagsipulasan ng mga kawa ng usa na nanginginom ng tubig. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan doon sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng pag-atungal ng hindi pangkaraniwang na mga nilalang na nakatira sa lugar. Noli, ano yun? Kulat na wika ni Danilo. Hindi ko rin alam, Danilo. Pero maganda ka. Sagot niya dito. Magamat nakakapangilabot ang tunog na yon, hindi pa rin magawang masindak ang grupo nila Noli. Sa pagpasok nila noon sa looban ng bundok, doon na niya inusal ang espiritual na kampilan at ipinidapo sa kanyang tabak. Habang si Danilo, ganun rin ang ginawa. Ginawa nila ang mga bagay na ito bilang paghanda sa maaring tatambad sa kanilang harapan. Ang mga mandirigma naman ng mga mantiyo nagkalat na sa buong paligid upang mas mapalawak nila ang sakop sa bundok Mandalagat. Ilang minuto pa ang makalipas, bigla naman silang natigilan doon sa kanilang paglalakad. Nang may biglang tumambad sa kanilang daraanan na isang sigbin na halos kasing laki na ng matandang kalabaw. Nakatitig ito sa kanila ng masama at panay naman ito sa pag-angil habang nakatitig sa kanila. Paglalarawan ni Noli sa nilalang na yon, kahalintulad ito sa isang sigbin, subalit pantay ang mga paa nito sa harapan. May maitim din ito na balahibo at mapupulang mga marka doon sa katawan habang may namumulang mga mata. Dahil sa pangyayaring yon, biglang napalapit sa kanilang dalawa ang kanilang mga gabay para maghatid ng tulong. Pero bago pa man sila pumorma para ito'y kaharapin, bigla namang pumagitna ang tikbalang habang nagsisinyas na ito na lang ang harap dito. Pero hindi pumayag dito si Noli dahil nais niyang ipakita sa mga nilalang na hindi sila natitinag sa mga bantay nito. Kaya't wala nang nagawa ang tikbalang at umatras na muna ito sa gilid. At muling inutusan nito ang mga mandirigma para magbantay sa paligid. Danilo, sa likod kang bahagi. Tayo ang harap dito. Wika ni Noli sa kaibigan niya. Sa pag-atras ng tikbalang at mantiw, doon na nag-umpisang gumalaw ang sigbin na para bang naghanda upang sila'y biktimahin. Hinayaan lang naman ito ni Noli dahil gusto niyang ipamala sa nilalang ang natutunan niya sa ermitanyo. Pagsunggab ng sigbing yun sa kanya, bigla naman niyang tinawag ang napakalakas na pamako na bago lang niyang natutunan. Nang nagawa na niya itong matawag, kitang-kita naman ng mga gabay nila ang pagbagsak ng tanikalang ginto sa taas ng sigbing yon. Nang mapako ang sigbing yon, bigla naman yung napapasubasob sa lupa. Nang masilayan yun ni Danilo, napakamot na lang yun sa ulo dahil sa bilis ng pagdakip niya dito. Dahil sa ginawa ni Noli, naramdaman nila noon ang pagsipulasan ng mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang makalipas. Sininyasan naman niya ang kaibigan niyang si Danilo. Nang makita yun ni Danilo, kaagad naman yung lumapit sa nilalang habang nagwiwika ng, "Bumalik ka sa tunay mong anyo
Nais kang kausapin ng kasama ko ukol sa mga bagay na kailangan niyang malaman. Wika ni Danilo. Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi ni Danilo, laking gulat naman ng mga mandirigma ng Mantiyo. Nang dahan-dahang nagbabago ang itsura ng sigbing yon. Galing sa isang mabangis na nilalang ay naging isa yung taong hubot-hubad. Subalit alam nilang hindi yon tao dahil wala itong kanal sa pagitan ng ilong at bibig nito. Ang nakita nila ay isang inkantong puti. Kaagad itong nilapitan ni Nuli. Habang tinatanong kung bakit naging tagabantay siya ng mga masasamang nilalang dahil may dugo siyang inkantong puti. Ilang minuto nilang pag-usap sa nilalang na yon, doon na pag-alaman nilang dalawa na halos 10 buwan na itong naninilbihan sa mga inkantong itim. Ayon dito, na kaya siya naging alipin ng mga inkantong itim dahil sa kanyang kaibigang manlalason na nakatira sa mundo ng mga tao. Ayon sa manlalason na kapag makakuha siya ng mga halamang nakakalason sa mundo ng mga inkantong itim, ibibigay sa kanya ng manlalason ang kapatid nitong babae na kanyang nagugustuhan din. Subalit nang makapasok na raw siya sa mundo ng mga inkantong itim, ay mayroong naganap na digmaan nang may lumitaw na 2 ermitanyo at pangkat ng malalakas na aswang, nang siyang naging dahilan ng pagkabura ng lagusang kanyang dinaanan. Dagdag pa ng inkanto na makapangyarihan ang nagbubuno sa tuktok ng bundok Mandalagat. Kaya't hindi na siya nagsayang pa ng oras na lumayo sa lugar na yon. Pag-apak niya sa ibang parte ng ilog, nakaramdam naman siya ng kakaibang bagay na nagpupumilit na humila sa kanya. Pabalik nang siyang naging dahilan ng kanyang pagkakulong sa loob nito. Ayon sa engkanto, gumawa naman siya ng paraan para malabanan yun pero wala siyang saktong lakas para ito'y mapapangibabawan. Ayon pa sa engkanto, ilang araw ding naganap ang bunuan ng 2 grupo doon sa tuktok ng Mandalagat hanggang sa maganap ang katahimikan sa lugar. Dagdag pa ng engkanto, matapos matigil ang digmaan sa lugar na yon, nagpaiwan yun ng malaking pinsala sa bundok. At hindi lang yon, dahil sa digmaan na yon, maraming mga engkantong itim ang nadamay sa 2 naglalaban. Magmula daw mangyari ang digmaan, tinangka nitong akyatin ang tuktok ng bundok upang masipat ang kasalukuyang nangyayari. Ayon sa engkantong yon, nang makarating na siya sa tuktok ng bundok, tumambad sa kanyang mga mata ang hindi mabilang na mga bangkay na nakahandusay sa lupa. At doon din niya nasipat ang 2 ermitanyo na nakatali sa mahiwagang baging at kasama nito ang isa pang pangkat na mga nilalang na sa pagkakaalam niya nanggaling ito sa mundo ng mga tao. At alam niyang malalakas itong mga kampo ng demonyo. Matapos nilang makausap ang engkantong yon, halos hindi naman sila makapaniwala sa inilahad nito. Subalit, wala siyang kaide-ideya kung bakit nagpakalat ng ganong salot ang ermitanyo nang siyang naging kamatayan ng ibang nilalang. Matapos ang pag-usap nila ng engkanto, inutusan nila itong ituro ang insaktong daan papunta sa tuktok ng bundok. Nang marinig nito ang kanilang inutos, wala na nga itong nagawa kundi sundin ang kanilang kagustuhan. Nang magkasundo na silang 2, kaagad naman niyang sinabi kay Danilo, bawiin ang salamangkang ipinidapo dito sa katawan niya.
Ilang minuto pa ang makalipas, alakad na nga silang sumunod sa engkantong yon. Maya-maya pa, doon nagpakita ang dalawa nilang gabay para sila'y sundan. Sa patuloy ng kanilang paglalakad, panay lang naman ang pagsilay nila Noli at itong si Danilo sa buong magandang paligid. Magaman nakasunod sila sa engkantong inutusan nila, hindi pa rin sila nagpapakampante dahil anumang oras magagawa sila nitong tredorin. Sa pagdating nila sa kalagitnaan ng bundok, ipinakita sa kanila ng engkanto ang tindi ng pinsala sa lugar. Mag-ingat kayo sa paglalakad, pinuno. Dahil ilang oras lang ang lilipas, magbabago na naman ang kaanyuan ng bundok na ito. At dito na magsisiusbungan ang mga demonyong natutulog sa ilalim ng lupa. Wika ng mantiw niyang gabay. Ayon naman sa engkantong nakasama nila, na sa pagtagal ng panahong nanatili siya sa lugar, nagawa niyang makahanap ng paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga demonyong nilalang. Ayon dito, kusa lang umanong pumasok ang lihim na karunungan sa kanyang mga katawan na pagmamay-ari ng malakas na engkanto na nakatira sa lugar na yon, kung saan nagtataglay siya ng wangis na mabangis na hayop. Yun ang ginawa niyang sandata upang magawang malabanan ang mga engkantong itim sa lugar. Nang siyang nagpatuloy ng kanyang buhay, 8 buwan na ang nakaraan. Sa pagpatuloy ng pag-usap nila Noli ng engkanto, ramdam na ramdam nila Noli ang labis nitong pangungulila sa mga kadugo nitong kauri din niya. Ipinagtapat din sa kanya ng nilalang na gusto na niyang makalaya kasama sa kanila habang mangyak-ngyak na nagsasalita. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang mga engkanto kasi halos kapareha lang sa tao ang ugali at itsura nito. Subalit, yun nga, wala itong kanal sa pagitan ng ilong at bibig at may kakaiba ding mga buhok dahil kulay abo ang mga buhok nito. Matapos nilang marinig nila Danilo at Noli ang salaysay ng engkanto, doon na sila nagkaroon ng konting pagtitiwala dito. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sa oras na maalis na namin ang 2 ermitanyo sa lugar na ito, isasama ka namin basta hindi mo kami tratraidorin. Wala tayong problema dyan. Wika naman ni Danilo rito. Matapos itong marinig ni Noli, ramdam naman niyang seryoso ito sa kanyang mga sinasabi. Ilang minuto pa ang makalipas, nagmamadali na silang naglalakad sa kadahilanang malapit na sasapit ang oras na babala ng mantiw. Magiging mapanganib kasi sa kanila ang hindi marating ang tuktok pagsapit ng oras ng pag-ahon ng mga demonyo. Dahil maaring kapag mangyari yon, pagfiestahan sila ng mga nilalang na sinasabi ng mantiw. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, pansin na pansin nila ang unti-unting pagkatuyo ng ilog sa babang parte ng bundok. Na kanina lang, meron yung napakagandang agos. Nag-iba na rin ang kulay ng mga bato roon, tanda ng paglakas ng salot sa paligid. Nang ilang metro na lang ang layo nila sa tuktok ng bundok, at doon din nila nasipat ang iba pang parte ng bundok doon. At doon din nila nasipat ang ibabang parte ng bundok na mayroong umuusbong na mga butas sa lupa, at doon bumungad sa kanilang mga mata
ang mga nilalang na halos mahalin tulad mo sa isang kabayong may sungay. Paglalarawan ni Nuli sa mga nilalang na yon, meron itong makapal na kaliskis sa tiyan na halos kasing taas na ng isang batang kabayo. Ang nakapagtataka lang dito, meron itong mga kamay na nakausli sa kanyang dibdib at sobrang tatalas ng mga kuko nito. Matapos niyang masilayan ang kaanyuan ng mga ito, dali-dali naman silang inabisuhan ng mantiw na magmamadali na. Pagtakbo nila sa matarik na parte ng pampang, ramdam na ramdam nilang dalawa ni Danilo ang unti-unting pagdulas ng mga sandalyas nilang suot. Bagaman kinakabahan na sila sa kanilang mga sarili, patuloy pa rin silang nakatakbo alinsunod sa engkanto. Habang yung mantiw at tikbalang nanatiling nakabantay sa buong paligid. Ukol sa maaring mangyayaring hindi inaasahan, ilang minuto pa ang makalipas, narating na nga nila ang tuktok ng malandagat kung saan unang bumungad sa kanilang mga paningin ang kinaroroonan ng dalawang ermitanyo. Pagsilay nilang dalawa dito, hindi naman nila napansing dumaloy na ang kanilang mga luha dahil sa labis na kalungkutan. Nakita nilang nakapikit na ang dalawang mga mata ng ermitanyo habang nagiging bato na ang kalahati nitong katawan. Wala na. Patay na ang dalawang ermitanyo. Subalit, ang akmang tatakbuhin na nila ang kinaroroonan ng dalawang ermitanyo, bigla naman silang nakarinig ng boses na nanggagaling dito. Huwag kang lumapit dito, Nuli. Ayos lang kami rito. Wika ng ermitanyo. Nang marinig nila ito ni Nuli, hindi naman siya makapaniwalang buhay pa ang mga ito. Pero nagtataka naman sila kung bakit ganun ang isinagot nito. Manong, kaya nga naparito kami para iligtas kayo. Hindi kami babalik sa mundo namin hanggat hindi namin kayo nakasama. Oh, wala kang ang kamag-anak o kadugo sa mundo natin, pero tandaan mo, Manong, andito kaming nagmamahal sa inyo. Hindi mo naman kailangan tong gawin, Manong. Maraming paraan, Manong. Marami kaming nangungulila sa inyo. Sigaw ni Nuli habang nananakbong lumapit dito. Habang si Danilo, malakas na ang mga kargadang binigkas nito upang sanggain ang maaring mangyari sa lugar. Habang nakalapit si Nuli sa dalawang ermitanyo, nakita niya na si Mang Carpio ay naging bato na ito. Subalit, walang 3 segundo, lumitaw na ang kanilang mga gabay, pati na ang mga mandirigma ng mantiw, at nakapaikot ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Nahandang-handa na makipagpatayan kung sakaling, kasabay ng pagkalas ng ermitanyo, kakalas din ang mga demonyo. Nuli, tandaan mo, kapag kalasay namin ang sumpang bumabalot sa buong lugar na ito, kasabay naming makakalas ang pangkat ni Waring. At kapag mangyayari yon, baka ito pa ang maging sanhi ng malaking kaguluhan sa ating lugar. Kontento na ako sa ganitong kalagayan, Noli. Matanda na ako at alam ko kung sa ginawa kong ito, maisalba ko ang mga buhay ng tao. Wika nito sa kanila. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapakawala nito ng mga engkantasyon habang umihip-ihip sa katabi niyang si Mang Carpio. Maya-maya lang, tumigil naman sa kakaiyak si Danilo
Nang masipat nito ang kanyang maestro, nang unti-unting natibag ang pagiging bato sa katawan nito. Isang segundo lang ang makalipas. Biglang dumilat ang mga mata nito kahit nakagapos ito sa gintong baging. "Bakit narito kayo?" Wika nito habang gulat na gulat at inikot ang paningin nito. Nang pagtingin nito sa kanilang dalawa, hindi naman ito makapaniwala na nakasama nila ang ganong karaming mandirigma. At isa pa, hindi rin makapaniwala ang dalawang ermitanyo na nasundan sila ng dalawa nilang disipulo. Maya-maya pa, muling nagwika ang ermitanyo ng, Kung ako ang tatanong ninyo mga iho, kontento na kami rito. Dahil kahit papano, naligtas namin ang ibang mga tao. Pero kayo, sa tingin ko, hindi na kayo basta-basta sa ngayon. Dahil sa pagpasok pa lamang sa mundong ito, ay isang kalbaryo na. Pero nasa inyo ang pagpapasya mga iho. wika naman ni Mang Carpio. Nang marinig ito ni Noli, laking gulat na lamang ng dalawang ermitanyo nang gumawa ito ng ritual na sangkap sa pagkalas sa mga mahiwagang baging na dapat sana ang dalawang ermitanyo ang nakakaalam lang dun. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto ng dalawang ermitanyo na wala nang makapigil sa pagpasya nito. Wala na rin siyang pakialam nun na dahil sa kanyang gagawin, makakabalik sa mundo ng mga tao ang pangkat ni Waring. Gawa ng kaya na nilang dalawa ni Danilo na palagan yun sa kahit saang aspeto. Dahil sa kanyang ginagawa, mas lalong na alerto ang mga kasama nila. Dahil nararamdaman na ng mga ito ang pagyanig ng lupa. Kumakalas na din ang ilang baging na nakapulupot kay Mang Carpio, na ibig sabihin, unti-unti nang kakalas ang sumpa na nakakapit sa kanilang mga katawan. Sa pagpatuloy ng pag-usal ni Noli, rinig na rinig nila ang pagbitakan ng mga batong sa wangis sa pangkat nila Waring. Subalit sa pagkakataong yun, wala siyang nararamdamang takot sa pangkat nito. Dahil kahit pagsasabayin pa niya ang mga nilalang na yon. Ilang minuto pa ang makalipas, kumalas na nga sa katawan ng dalawang ermitanyo ang mga baging na yon. Hudyat ng pagkabasag ng sumpang kumapit doon. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nila narinig ang pagsigawan ng pangkat nila Waring na parabang labis itong nasasayahan dahil sa muli nilang paglaya. Nang makalabas na ang dalawang ermitanyo, agara namang naghatid kay Danilo ang mga mandirigma ng mantiw ng mga halamang gamot upang itapal sa mga sugat ng dalawang ermitanyo. Si Danilo noon ang tumapal sa mga sugat ng dalawang matanda, habang si Noli ikinarga sa kanyang katawan ang mga malalakas na karunungan na nakukuha niya sa libreta. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang lumitaw ang pangkat ni Waring sa hindi kalayuan sa kanila. Sa wakas, muli na naman ako makabalik sa mundong ibabaw. Inaasahan ko na ang mga oras na ito sapagkat gagawin ng inyong mga disipulo ang tadhanang para sa akin. Wika ni Waring paglitaw